Breaking news! Ang pangatlong dambuhalang aircraft carrier ng Amerika ipinadala na sa Middle East para sa operasyon laban sa Iran. Hindi lang yan, umaabot na sa 17,000 tropa ang ipinakalat ng US sa rehiyon. Senyales na lumalaki na at umiinit ang giyera. Pero habang nagkakagulo sa Middle East, may bagong pasabog si Donald Trump. Isang panibagong target, ang Cuba, isusunod. Oo, tama ang narinig nyo. Matapos ang Iran at Venezuela, Cuba naman. Bakit nga ba gigil na gigil ang Amerika sa bansang ito na halos kapitbahay lang nila? Samantala, lalo pang lumala ang sitwasyon dahil ang mga Houthi rebels sa Yemen opisyal nang pumasok sa laban at nagpakawala ng missiles laban sa Israel. Bakit nga ba 17,000 tropa agad ang ipinadala ng Amerika? At ang nakakagulat na report na mabilis na raw nauubos ang Tomahawk missiles ng Amerika. Tara, panoorin! Mga kahistoryador, alam niyo ba na noong mga nakaraang araw, lalong naging mainit ang sitwasyon sa gitnang silangan? Ayon sa ulat mula sa Anadolu Agency, idineploy na ng Estados Unidos ang pangatlong aircraft carrier nito sa Middle East. Isipin nyo, 3 dambuhalang barkong pandigma na puno ng mga jet at missiles ang nakatambay ngayon sa karagatan. Bakit kailangang 3? Dahil dito, pinapakita ng Amerika na hindi sila nagbibiro sa laban na ito laban sa Iran. Hindi lang ito basta pagpapakitang gilas. Ito ay isang malinaw na mensahe na anumang oras ay handa silang burahin sa mapa ang sinumang haharang. Dito pumasok ang ulat tungkol sa pagpapadala ng karagdagang 17,000 na sundalo. Hindi ito maliliit na bilang, mga kahistoryador. Ang pag-deploy ng 17,000 troops ay nangangahulugan na seryoso ang US sa ground operations o pagsuporta sa kanilang mga assets sa loob at paligid ng Iran. Kaya naman ang tanong ng marami, ito na ba ang simula ng katapusan? Ang pagdagdag ng ganito karaming tao ay senyales na hindi lang airstrikes ang gagawin nila. May mas malalim na plano ang Pentagon dito. Samantala, kahapon, March 28, 2026, isang buwan na ang nakakalipas simula nang mag-umpisa ang mainit na engkwentro sa Iran. Isang buwan na ang bakbakan at ang epekto sa ekonomiya at seguridad ng mundo ay ramdam na natin. Pero alam nyo ba kung ano ang mas nakakagulat? Ang pahayag ni Marco Rubio noong March 27, 2026. Sabi niya, ang inaasahan ng US operation sa Iran ay matatapos sa loob lamang ng ilang linggo, hindi buwan. Ibig sabihin, plano nilang tapusin ito ng mabilis gamit ang overwhelming force. Gusto nilang knockdown agad ang kalaban para hindi na humaba ang gulo. Pero teka, mga kahistoryador, may problema. Ayon sa CBS News, ang Amerika ay kasalukuyang gumagamit ng kanilang mga Tomahawk missiles sa bilis na hindi kayang sabayan ng kanilang produksyon. Ibig sabihin, mas mabilis silang magpaputo kaysa sa gumawa ng bagong bala. Dito na dapat kabahan ang Amerika. Kung maubos ang stockpile nila, paano nila itutuloy ang laban? Kaya naman siguro minamadali ni Rubio ang operasyon dahil alam nilang hindi pwedeng tumagal ang giyera nang walang sapat na bala. Isipin nyo, bawat lipad ng Tomahawk ay milyong-milyong dolyar. At sa dami ng pinapatama nila sa Iran, talagang mauubos ang stock nila sa loob ng maikling panahon. At habang ang lahat ay nakatingin sa Iran, nagulat ang mundo sa sinabi ni Donald Trump. Ayon sa ulat ng Anadolu Agency at MSN, sinabi ni Trump na Cuba is next matapos ang giyera sa Iran. Bakit Cuba? Ano bang meron sa Cuba? Alam naman nating lahat na ang Cuba ay matagal nang tinik sa lalamunan ng Amerika dahil sa lapit nito sa Florida
at ang ugnayan nito sa mga kalaban ng US gaya ng Russia at China. Kaya naman sinasabi ni Trump na hindi sila titigil hanggat hindi nalilinis ang kanilang sariling bakuran. Pagkatapos ng Venezuela at habang tinatapos ang Iran, ang Cuba na ang susunod na puntirya. Ito ay isang matapang at delikadong pahayag dahil ang Cuba ay may malalim na kasaysayan ng pakikipaglaban sa US. Samantala, lumawak pa ang gyera. Hindi lang Iran ang kalaban. Opisyal nang sumali ang mga Houthi mula sa Yemen sa labanang ito. Sinabi ng mga Houthi na ang kanilang mga daliri ay nasa trigger na laban sa US at Israel. At hindi lang sila nagsasalita, gumawa na sila ng aksyon. Nagpakawala na sila ng mga misal patungong Israel. Dahil dito, lalong naging komplikado ang sitwasyon. Ang Israel na kasalukuyang nakikipagbakbakan din sa ibang panig ay kailangang humarap sa mga missiles na galing sa Yemen. Dito natin makikita na ang gyerang ito ay hindi na lang US versus Iran, kundi isa na itong malawakang gulo sa Middle East na pwedeng humila sa iba pang mga bansa. Kaya naman mga kahistoryador, kailangan nating intindihin ang seryosong implikasyon nito. Ang pagpapadala ng 17,000 na sundalo ay hindi lang para sa display. Ito ay paghahanda sa isang matinding escalation. Oo, ang sitwasyon ay talagang on the edge na. Ang presensya ng 3 aircraft carriers ay nagbibigay sa Amerika ng kakayahan na maglunsad ng atake mula sa iba't ibang direksyon. Isipin nyo, ang isang aircraft carrier pala ay sapat na para pabagsakin ang isang maliit na bansa. Paano pa kung 3? Dito natin makikita ang firepower na dala ng US Navy sa rehiyon. Dahil dito, ang Iran ay hindi rin basta-basta nananahimik. Kahit alam nilang dehado sila sa teknolohiya, ginagamit nila ang kanilang mga proxy groups gaya ng mga Houthi sa Yemen para gumanti. Ang pag-atake sa Israel ay isang paraan para pilitin ang Amerika na hatiin ang kanilang atensyon. Kung kailangang protektahan ng US ang Israel, baka mabawasan ang puwersa nila na nakatutok sa Iran. Kaya naman napakatalino pero napakadelikado ng estratehiyang ito. Samantala, balikan natin ang issue sa Cuba. Bakit isinasabay ni Trump ang Cuba sa gitna ng gulo sa Iran? Maraming analis ang nagsasabi na gusto ni Trump na ipakita ang absolute dominance ng Amerika sa Western Hemisphere. Dahil dito, ang Cuba na matagal ng kaalyado ng Iran at Russia ay nakikita bilang banta sa seguridad ng US. Kung magtatagumpay ang US sa Iran, feeling ni Trump ay wala nang makakapigil sa kanila na baguhin ang rehimen sa Cuba. Ito ay isang domino effect na plano ng kanyang administrasyon. Pero mga kahistoryador, hindi basta-basta bibigay ang Cuba. Ang kasaysayan nila ay puno ng resistance laban sa pananakop at panghihimasok ng dayuhan. Dito rin natin dapat tingnan ang sinabi ni Marco Rubio na weeks, not months. Bakit siya sobrang kumpiyansa? Siguro dahil sa bagong teknolohiya na gamit ng US ngayon. Pero paano na yan? Lampas 1 buwan na ngayon. Paano kung ang weeks ay maging taon gaya ng nangyari sa Iraq at Afghanistan? Ang pagkakaiba lang ngayon, mabilis maubos ang bala. Ang Tomahawk missiles na ginagamit nila ay ang bread and butter ng kanilang long-range attacks. Kung hindi sila makagawa ng sapat na supply, mapipilitan silang gumamit ng ibang paraan na baka mas madugo at mas matagal. Kaya naman mga kahistoryador, dapat tayong maging mapagmatsyag. Ang bawat kilos ng 17,000 na sundalo na yan ay may katapat na kwento. Sila ang mga anak, tatay at kapatid na isinasabak sa gitna ng apoy. At para sa ating mga kababayan sa Amerika, lalo na ang mga nasa military, alam kong ramdam nyo ang kaba at tapang sa panahong ito. Ang inyong serbisyo ay bahagi na ng malaking kasaysayan na sinusulat natin ngayon. Samantala,
Ang Israel naman ay patuloy na nasa high alert. Ang pag-ulan ng bomba mula sa Yemen ay hindi lang pananakot. Ito ay pagpapakita na kayang abutin ng mga missiles ng mga kaalyado ng Iran ang puso ng Israel. Dahil dito, ang Iron Dome at iba pang defense systems ng Israel ay pagod na sa kaka-intercept ng mga missiles. Isang lusot lang, malaking pinsala na ang maidudulot nito. Dito natin makikita kung gaano kalala ang tensyon. Kaya naman sa huli, ang tanong ay hindi na kung kailan magsisimula ang gulo, kundi kung hanggang saan ito aabot. Ang deployment ng pangatlong aircraft carrier ay ang final piece sa chessboard ng US sa Middle East. Ang 17,000 na tropa ang kanilang mga pawns at knights na handang sumugod. At si Trump na may paningin na sa Cuba ay nagpapahiwatig na hindi lang sa isang panig ng mundo ang labanang ito. Dito sa ating bansa, maaring isipin ng iba na malayo tayo. Pero tandaan nyo, ang presyo ng langis, ang seguridad ng ating mga OFW at ang takbo ng ekonomiya ay nakatali sa mga kaganapang ito. Dahil dito mga kahistoryador, kailangan nating maging handa. Ang mundo ay nagbabago sa harap ng ating mga mata. Ang US-Iran War ay hindi lang basta giyera ng dalawang bansa. Ito ay giyera ng mga ideolohiya, ng kapangyarihan at ng mga bansang ayaw pasako. At habang tinitingnan natin ang Cuba na susunod sa listahan, naiisip natin, kailan ba talaga matatapos ang paghahangad ng tao sa higit pang kapangyarihan? Kaya naman sa puntong ito, gusto kong itanong sa inyo, mga kahistoryador, sa tingin nyo ba ay tama ang desisyon ng US na mag-deploy ng pangatlong aircraft carrier at 17,000 na tropa sa gitna ng paubos na nilang bala? Sa tingin nyo ba ay magtatagumpay si Trump sa kanyang plano na isunod ang Cuba pagkatapos ng Iran? At ang pinakaimportante, handa ba ang mundo sa posibleng paglawak ng giyerang ito dahil sa pagsali ng Yemen at pag-atake sa Israel? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!